Magandang araw sa inyong lahat. Ang topic natin ngayon ay sensitibo, pero mahalagang pag-usapan, lalo na para sa mga kababaihan. Bakit sinasabi na mas kinikilig ang lalaki sa ibang babae kaysa sa sarili niyang asawa? Hindi natin ito pag-usapan para ipagtanggol ang panloloko, hindi rin para sisihin ang kababaihan, kundi para mas maintindihan kung ano ang nangyayari sa isip at emosyon ng lalaki, at kung paano ito maiwasan o maharap ng mas matalino at mas matatag. Kung ikaw ay asawa, partner, o babaeng nais unawain ng ganitong sitwasyon, manood hanggang dulo. Epekto ng bago o novelty. Ang bagong babae ay may dalang misteryo. Hindi pa siya lubusang kilala, hindi pa alam ang ugali, kahinaan o problema. Kaya sa bawat usapan, may excitement at curiosity. Samantalang ang asawa ay kilalang-kilala na. Kasama na rito ang pagod, stress, galit, at responsibilidad. Hindi mas mahal ng lalaki ang bago, mas bago lang ang pakiramdam, kaya mas mabilis ang kilig. Walang responsibilidad at pressure. Sa asawa, kaakibat ang realidad ng buhay, bayarin, anak, trabaho, problema at minsan away. Sa ibang babae, wala ang bigat na ito. Walang responsibilidad, walang obligasyon, kaya ang pakiramdam ay magaan, masaya at parang pahinga. Hindi to tama, pero dito madalas nahuhulog ang lalaki. 3. Idealized o perfect image. Ang ibang babae ay madalas nakikita lang sa magagandang sandali, maayos, nakangiti, maganda, at sweet. Hindi niya nakikita ang totoong buhay nito. Samantalang ang asawa ay nakikita sa lahat ng anyo, kahit pagod, may sakit, o wala sa mood. Ang problema, kinukumpara ng lalaki ang pantasya sa realidad na hindi kailanman magiging patas. Ego boost at validation. Kapag may ibang babaeng nagbibigay papuri, lambing o atensyon, tumataas ang ego ng lalaki. Pakiramdam niya, may humahanga pala sa akin. Importante pa rin pala ako. Kung kulang ang appreciation sa loob ng bahay, mas nagiging mahina siya sa ganitong atensyon. Nawawala ang panliligaw sa mag-asawa. Noong una, may effort. May lambing, surprises at oras. Pero habang tumatagal ang pagsasama, napapalitan ito ng routine at obligasyon. Sa ibang babae, bumabalik ang panliligaw mode. Hindi dahil ayaw niya sa asawa, kundi nakalimutan na niyang ligawan muli ito. Emosyonal na distansya sa asawa. Kapag kulang ang komunikasyon, kapag hindi na nagkakaintindihan, kapag puro reklamo, at wala nang lambing doon, naghahanap ang lalaki ng makikinig. At minsan, sa maling tao niya ito nakikita. Nagsisimula sa usap hanggang sa nagiging emosyonal na koneksyon. 7. Pantasya laban sa realidad. Ang ibang babae ay parang escape, walang totoong problema, walang away, walang responsibilidad. Ang asawa ay kasama sa totoong buhay, kasama sa hirap at gulo. Kung hindi emotionally mature ang lalaki, mas pipiliin niya ang pantasya kaysa harapin ang realidad. A routine at pagkabagot. Paulit-ulit ang araw, parehong usapan, parehong problema. Kapag walang effort mula sa parehong panig ang relasyon, ay nagiging tahimik hanggang manlamig. Ang bagong babae ay parang spark, isang biglang gising sa natutulog na emosyon. 9. Mas maayos ang kilos sa ibang babae. Sa asawa, kampante na kahit tahimik, irritable o tamad. Sa ibang babae, maingat sa salita, mas sweet, mas romantic. Hindi dahil mas mahal niya ang iba, kundi mas pinili niyang mag-effort doon. Kilig ay hindi katumbas ng pagmamahal. Mahalagang tandaan ito, ang kilig ay panandalian. Ang pagmamahal ay pagpili, commitment at paninindigan. Maraming lalaki ang nalilito, akala nila ang kilig ay mas mahalaga kaysa sa tahimik pero matatag na relasyon. Para sa mga kababaihan, hindi ito automatikong kasalanan ninyo. Pero mahalaga ang bukas na komunikasyon, emosyonal na koneksyon, at malinaw na hangganan at respeto. Ang solusyon ay hindi hanapin ang kilig sa iba, kundi buhayin muli ang ugnayan sa loob ng relasyon kung pareho pang handang lumaban. Kung nakatulong ang video na ito, ay like, ay share, at mag-subscribe para sa mas marami pang mabuluhang usapan tungkol sa relasyon at emosyon. Salamat sa panonood, at tandaan, ang tunay na pagmamahal ay hindi lang kilig, kundi paninindigan.